Good evening, brothers and sisters. Before we begin to the next word, allow me to introduce our next sharer. He is a graduate of AB Evangelization from College of Divine Wisdom, Ambel City, San Dionisio, Parañaque. He attended various seminars as follows: October 2005, Catholic Life and Spirit Seminar, El Shaddai Lopez Chapter. May 2007, Basic Christian Maturity, Trece Martires, Cavite. January 2010, Good Citizenship, Manila de La Salle University. November 2018, Preachers Enhancement Seminar in La Trinidad, Benguet. And February 2019, Family Development Seminar, San Fernando, La Union. He is a servant from El Shaddai Prayer Ministry. In 2007, he was the Discipleship Instrumentalist, Gomaca, Quezon Chapter. 2008 to 2014, Discipleship Instrumentalist, Cavite Chapter. He started to be the head disciple in 2015 in Nueva Ecija.
In 2016, he was on international mission as head disciple in Australia. After his international mission, in 2017-2018, he continued as head disciple in Dagupan chapter, 2018 to 2019, La Union chapter, 2019 to 2020, Ordaneta chapter, and from Feb 2020 till present, he is the chapter disciple in mission here in UAE. To share with us on the fourth word, my God, why have you forsaken me? Let us hear from our brother, Ernie Manga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang ikaapat sa wika ng Panginoong Hesus habang siya ay nakabayubay sa krus, at mababasa natin ito sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, ang kabanatay 27, mga talatang 45 hanggang 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa wikang ito ng ating Panginoong Hesus ay makikita natin at mararamdaman natin ang paligid habang ito ay binibigkas ng Panginoong Hesus. At ang sabi roon, ang paligid ay napuno ng dilim o sa Ingles ay darkness. Pag sinabi nating darkness ay tumigil ang pagbibigay ng liwanag ng araw. O sa Grego ay ginagamit ang salitang eklepo na ang ibig sabihin ay eclipse. It means to fail, to give out, or die out. Ibig sabihin, ang araw ng mga oras na yon ay hindi nagbigay ng liwanag, at dahil doon mga kapatid, ito ay tinatawag ding eclipse. Noong November 24 and 29 AD, nagkaroon po ng natural eclipse. Pag sinabi nating natural, ibig sabihin yan, ang pagdilim ay nasa tamang panahon at oras. Subalit, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, ito ay panahon ng tinatawag nilang Passover. At sa mga panahong iyan ay full moon. Kaya sabi ng marami, hindi maaari na mangyari ang tinatawag na natural eclipse. Kaya naman marami ang nagbigay ng kahulugan dito. At ang isa riyan, ito ay simbolo of moral darkness. Sapagkat nasusulat sa Lucas, kabanatay 22, ang talatay 53, na mismo ang Panginoong Hesus po ang nagsabi na sa kanyang pangangaral, merong hindi nakikinig sa kanya at tumatangging maniwala sa kanyang mga itinuturo. Kaya, para bang ang nananaig ay kadiliman sa mga panahong iyon. At ito nga ang isa sa simbolo ng darkness na naroon, na para bang nananaig ay ang kadiliman o ang kaaway. Ang pangalawa, ito ay fulfillment of prophecy. Sapagkat sa mga propesiya ng mga propeta sa Old Testament ay sinasabing mangyayari ang dilim na naganap ng panahong iyon. Hindi lamang iyon, kundi ito raw ay ang galit ng Ama dahil sa hindi tamang pagtrato sa kanyang anak, dahil sa paghihirap o pagpapahirap na ipinadarama sa kanyang anak. Na nasulat din yan sa Isaiah chapter 13 verse 10, na ang puot ng Ama
ay ipapakita niya sa pamagitan ng hindi pagbibigay ng liwanag ng araw. Marami ang sinasabi tungkol sa paglaganap ng dilim ng mga oras na iyon. Kaya naman sa puntong ito ng dilim na naroon, ang Panginoong Hesus po ay nakapagwika. At sa wika ng Panginoong Hesus, mararamdaman ang kalagayan ng isa pong punong-puno ng pasakit na nararamdaman. Ang sabi doon, Jesus cried out in a loud voice. Ang ginagamit na salita sa wikang Grego sa pag-iyak ng Panginoong Hesus ay yung salitang bow or yung mga letrang B-O-A-O na nangangahulugan ng to use one's voice at high volume. Call, shout, cried out. Malakas na tinig na nagpaparamdam ng paghingi ng tulong. Sigaw ng pag-iyak. Hindi basta-basta lang na ang salitang ito'y sinabi ng Panginoong Hesus. It can be used of emotionally charged cries of joy or excited crowd. Hindi lamang ang pagsigaw ay dahil masaya, dahil nagdiriwang, but especially of pleading petitions or anguished outcries. Dahil sa paghingi ng tulong, pagdalangin, paghingi ng saklolo, ipinaabot sa pamagitan ng malakas na tinig. Sabi ng Panginoong Hesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sigaw ng parabang nag-iisa, sigaw na nangangailangan ng karamay sa tabi. In the fourth word from the cross, Jesus is also quoting the first verse of Psalm 22. Ganito ang katayuan na makikita natin sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Nasusulat po sa Salmo, ang kabanatay 22, talata 1. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Masidhi ang pagtaghoy ko upang ako ay tulungan. Ngunit hindi dumarating ang saklolong hinihintay. Kaugnay sa winika ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin ay may kaugnayan sa pang-apat na wika ng Panginoong Hesus. Ito ang damdamin ng isang taong sumisigaw na nakabayubay sa krus. Sa gitna ng dilim na naroon, nagpapahayag na ito ang oras. This is the hour of greatest desolation. Nakaramdam si Jesus nito. At bilang mga tao, marahil ito rin minsan ang ating nararamdaman. Tulad ng Panginoong Jesus. Naramdaman ni Jesus. Maaari din natin itong maramdaman. Kaya naman mga kapatid ko, sa ating Panginoon, napakainam na makita natin ang napakahalagang kahulugan ng pang-apat na wika ng ating Panginoong Hesukristo. Sa wika niya na Eloi, Eloi, lama sabachthani, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang una
sa napakainam na kahulugan nito ay ang paggamit ni Jesus ng Diyos. Christ used the name God. Pangalan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, in Luke chapter 9 verses 49 hanggang 50, sabi po ay ganito, John answered and said, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to prevent him, because he does not follow along with us. But Jesus said to him, Do not hinder him, for he who is not against you is for you. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus kay San Juan? Huwag mong pagbawalan, sapagkat kung hindi laban sa iyo yan, sa iyo yan. Kung hindi yan laban sa atin yan. Ano ang gustong sabihin ng Panginoong Jesus? Nandoon sa panig. Hindi maaaring magsalita ng kung anumang masama kung nasa panig niya at nasa panig nila. Ang Panginoong Jesus ay gumamit ng salitang My God, my God, or oh Diyos ko, Diyos ko. The fact that he is praying my God shows that he still trusts God. Sa paggamit niya ng pangalang Diyos, ang ibig sabihin ay nagtitiwala siya ng lubos. Kahit na siya ay nakabayubay sa krus, madilim ang paligid at sumisigaw, ang tanging banggit pa rin niya ay ang Diyos. Hindi pinalitan ng Panginoong Jesus ang Diyos. Kahit kawalan ng pag-asa, kahit napakahirap ng kalagayan, kahit damang-dama niya ang hirap, hindi niya nagawang palitan ang Diyos. Ganon din sa atin pong lahat, mga kapatid. May mga pagkakataon kapag mabigat ang ating pinagdaraanan sa buhay, gusto nating kalimutan ang Diyos. At may mga pagkakataon gusto nating palitan ang kanyang pangalan. Parang gusto nating sabihin kung minsan, ikaw ang walang kwenta, walang saysay, walang halaga. Puro ka paasa ng paasa lang. Parang mga walang magandang tawag sa Diyos. Sa mga oras na iyon, the intimacy of fellowship seems to have been broken. Maaaring nararamdaman ng Panginoong Jesus na ang kanilang ugnayan ay para bang nasira, na para sila ay magkalayo. There is a loss of contact. Jesus can no longer feel His Father's presence. Parang hindi niya nararamdaman. Parang wala sa kanyang tabi. Subalit sa kabila ng lahat, hindi niya pinalitan ng pangalang Diyos. Sapagkat sa pagbanggit niya naroon ang lubos-lubos na kanyang tiwala. Lagi natin itong alalahanin. We don't need to lose our hope to our Father in heaven or to our God, because He knows everything about us. Bakit hindi dapat natin kalimutan na meron tayong Diyos o meron tayong Ama na nandoon sa langit, sapagkat Siya ang nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Una, ginamit ni Jesus ang Diyos, pangalang Diyos.
Pangalawa po, mga kapatid, na napakainam na kahulugan ng pang-apat na wika. Sa kanyang winika, Christ as a question, not a declaration. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa Matthew chapter 27 verse 46, pag ito ay tiningnan natin ang wika ng Panginoong Hesus na yan, sa bandang huli makikita natin na meron pong question mark. Kung ito ihahambing natin sa Psalm 23 verse 1, na katulad ng wika ng Panginoong Hesus, sa huli makikita natin na meron pong question mark. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? Siya po ay nagtatanong. Ang kanyang pagtatanong ay walang sumbat. Hindi niya sinabi na bakit pinabayaan mo ako? Na parang sinisisi ang kanyang ama. Kundi ito ay pagtatanong na naghihintay siya ng sagot. Sa English po, ang nakalagay ay, why have you forsaken me? Ginagamit sa forsaken yung salita pong inkatalepo, na ang ibig pong sabihin ay to separate connection with someone or something. Forsake, abandon, or desert. Ano po ang ibig sabihin mga sa ating Panginoon? Nung sabihin ng Panginoong Hesus ang salita pong yun, nakakaramdam siya na parang wala siyang connection sa Diyos o sa kanyang Ama. Na parang nandun siya sa punto na ang kanyang damdamin ay damdaming nag-iisa. Ganon din naman tayo. Nakakaramdam din tayo niyan mga kapatid. Lalo tigit sa mga panahon na meron kang inasahang tao. Ang ganda ng usapan ninyo, ang ganda ng inyong kasunduan. Subalit parang siya ay wala. The praise Jesus cried out in a loud voice makes it clear that this is a very real prayer reflecting the agony of the cup drunk to its very dregs on the cross. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Nakaugnay din ang salitang, why are you so far from saving me? Parang ang layo mo para iligtas ako. So far from the words of my groaning. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus na katulad din natin. Ang inam ng ating ugnayan noong una. Pero bakit parang ito naghihirap na parang wala ka na? Wala ka na sa aking tabi, hindi na kita kasama. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, ito'y paalala para sa ating lahat. Hindi masama ang magsabi ng totoo at nararamdaman. Ang masama ay magsinungaling at magalit. Ulitin ko, hindi masama ang magsabi ng totoo at nararamdaman. Ang masama ay magsinungaling at magalit. Si Jesus ay nagsasabi ng totoo sa Diyos o sa kanyang Ama, na sinasabi ni Jesus, ito ang aking nararamdaman. Subalit ang pagsasabi ng totoo ng Panginoong Jesus ay hindi sa punto na nagagalit siya sa kanyang ama, na sinisisi niya ang kanyang ama sa nangyaring ito sa kanya. Kundi isang tanong na nangangailangan
ng sagot. It is not a declaration na sinasabi ni Jesus, pinabayaan mo ako, nawala ka, hindi mo ako tinutulungan at hindi na kita kasama. Mainam na tayo po ay nagsasabi ng totoo sa harapan ng Diyos, sapagkat hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Kung nahihirapan ka, kung sasaktan tayo, sabihin natin sa Diyos. Sapagkat kung sino man ang tapat, yan ay ang ating Diyos. Kung sino man ang totoong nagtatapat, ayan ay ang ating Diyos. Kaya huwag tayong mahiya, sabihin natin kung ano ang nararamdaman natin sa Kanya. Ang panghuli, napakainam na kahulugan ng pang-apat na wika, at those times, Christ was waiting for the answer. Si Jesus ay naghihintay ng sagot mula sa kanyang Ama. Alam niyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, sa Isaiah chapter 59 verse 2, meron po dong nasusulat na ganito, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear." Ano po ang ibig sabihin mga kapatid ko? Ang pagkakasala ng tao ang nagiging dahilan upang siya ay mawalay sa Diyos. Upang hindi marinig ng Diyos ang pagsusumamo ng isang tao, upang ang kanyang panalangin ay hindi dinggin ng Diyos dahil sa pagkakasala. Yun pong salitang separated mga kapatid, ginagamit sa Hebreo yung salita pong badal. Nang ibig sabihin ay divide, separate. Subalit hindi lamang yung basta paghihiwalay o pagkawala ng connection. Subalit, pag sinabi pong badal, ang ibig sabihin ay hidden His face from you. Ibig sabihin po, itinatago yung kanyang mukha para hindi mo makita. O kung sa ibang salita, inilalayo ang kanyang paningin para hindi tayo makita. Yan ang kalagayan ng isang tao na may nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang mukha ng Diyos ay itinatago. Ang mga mata ng Panginoon ay inilalayo dahil tayo ay may nagawang kasalanan. Di ba't napakahirap ng kalagayan na ganoon? Na sa tindi ng iyong kalagayan, mabigat na suliranin sa iyong buhay, makadarama tayo na parang ang layo ng paningin ng Diyos. Hindi natin makita ang mukha ng ating pong Panginoon sapagkat itinatago niya ito. Yun ay sa kalagayang tayo may kasalanan. Subalit paano naman ang Panginoong Jesus? May kasalanan ba siya? Kaya siya'y nakadama ng ganito? Alalahanin nating lahat. Ang isang paalala ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi roon, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ano po ang paalala ni St. Paul? Inilagay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa isang kalagayang tulad nating makasalanan, tulad nating nagkasala. Upang ano? Upang tayong mga nagkamali at nagkasala ay mapatawad ng kanyang Ama. Hinayaan ng Panginoong Hesus na siya ang malagay sa ating kalagayan upang tayong mga makasalanan ay muling makalapit sa kanyang Ama.
dumadaan ang Panginoong Hesus sa matinding hirap na para bang ang mukha ng kanyang ama ay hindi niya mabanaag. Para bang ang mata ng kanyang ama ay hindi nakatuon sa kanya sa gitna ng hirap, upang ikaw at ako ay muling mailapit sa ating Ama. Alam ni Jesus na ang paghihirap na kanyang daraanin ay hindi basta-basta, sapagkat doon pa lang sa Garden of Gethsemane, ito na ang kanyang panalangin. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Jesus knows that the cross would mean separation from God. Alam ng Panginoong Hesus yun, na doon sa krus ay makakaramdam siya na parang wala ang Diyos, parang hiwalay siya sa kanyang Ama, sapagkat napakatindi ng hirap. He struggles hard against it. Kaya doon pa lang sa Gethsemane, yun na ang kanyang dasal, yun ang kanyang panalangin. And yet, in the end, he prays, not my will, but yours be done. Sa huli, sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ang kalooban ko ang siyang masunod, kundi ang iyong kalooban. He has made his decision. What does it mean, mga kapatid? Ang hirap na dinaanan ng Panginoong Hesus sa krus ay pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya naman, sa lahat ng ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang Ama sa hirap na kanyang pinagdaanan. Ang totoo'y hindi siya nag-iisa. Ang hinihintay niyang sagot sa Diyos, ang hinihintay niyang sagot sa kanyang Ama ay ito, Anak, di ba't kasama kita sa misyon na iyong ginagawa? Di ba't kasama kita na nagplano ng lahat ng iyan? Di ba't kasama kita na nagdesisyon na pagdaraanan mo yan? Kaya naman, anak, hindi ka nag-iisa. Ito ang sagot ng Panginoon kay Jesus habang nakabayubay sa krus. At ganun din sa ating lahat, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, naway wag nating isipin na ang Diyos ay Diyos na mapang-iwan o mapagpabaya, kundi ang katotohanan, mismong si St. Paul ang nagbigay ng kapanatagan sa mga taga-Hebrews. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you or forsake you. Si St. Paul ay naninindigan na ang kanyang nakilalang Diyos, hindi siya iniiwan, hindi siya pinababayaan. Ako po ay nakaranas ng isang aksidente, matagal-tagal na rin po ang panahon na nagdaan. Ito ay nangyari sa Pilipinas pagkatapos ng aking misyon or prayer meeting sa Pasig at ako po ay pauwi na ng Cavite. Habang ako ay nakasakay sa aking motorsiklo, sa aking paglalakbay, dun sa aking dinadaanan po, ay may biglang sumalubong na truck. Hindi ko inaasahan na doon din siya dadaan sa aking dinaraanan.
Kaya naman, nung makita ko ang ilaw niya na papalapit na sa akin, nasabi kong, hindi na ako makakaiwas. At marahil ito na ang katapusan. At maya-maya nga, seconds lang, bigla na pong bumangga ang aking motorsiklo sa truck na ito. Hindi ko nalaman kung ano ang nangyari, subalit nakamalay na lang ako na ako po ay nandoon sa kalsada, nakahiga, at nakita ko na ang aking motorsiklo ay nawasak po. Pinilit kong tumayo at habang ako ay tumatayo, hirap na hirap, hinihila ko ang aking paa sapagkat ang aking paa ang siyang naapektuhan ng todo. Pagtayo ko'y nagmasinuli ako sa paligid at tiningnan ko rin ang aking sarili. Noong babangga pa lang, akala ko yun ang katapusan. Subalit nung nakatayo na ako, ay napatunayan ko na totoong ang Diyos, kahit sa oras ng kamatayan, hindi siya nang iiwan at hindi tayo pwedeng pabayaan. Siya ay nag-iingat sa kanyang mga lingkod. Siya ay nag-iingat sa mga tao na nagtitiwala ng lubos sa kanya. Marami pa akong karanasan tulad po ng may mga pagkakataon bilang misyonero, kami po ay pinapupunta sa lugar na hindi namin kabisado, wala kaming kilala. Alam niyo po, kapag kami ay nakakarating sa lugar na yon, raming pinakikita ng Diyos. Hindi namin alam ang lugar, hindi namin alam kung sinong naroon. Subalit kapag kami dumadating sa lugar na iyon, para bang nauna na ang Diyos? Para bang ang Diyos ay nangungusap sa mga taong naroon, na darating ang lingkod ko, maghanda ka ng kanyang makakain, maghanda ka ng kanyang maiinom, maghanda ka ng kanyang matutulugan. May mga pagkakataon, yung mga dinaratnan po namin, ay nagsasabi pa na, pagpasensyahan mo na ito, brother, sapagkat ito ang mga naihanda naming pagkain. Merong tinolang native na manok, merong sugpo, merong laing o gabi. Kaya minsan nasasabi ko, sister, kapag ganito ang pagpapasensyahan, masahabaan ko ang aking pasensya. Mga kapatid kong minamahal, ito ang isang katunayan na ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya at hindi maaaring magkulang o mang-iwan sa ating lahat. Ito ang sagot na malinaw ng Ama sa mga tanong ng Panginoong Jesus habang nakabayubay sa krus. Maging biyaya nawa sa ating lahat ang mensahe ng ika-4 na wika ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang ating pinagdaraanan, huwag natin aalisin ang pagtawag sa Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan, pwedeng magsabi ng nararamdaman sa Diyos. Maiintindihan niya tayo.
At ang napakahalaga, hintayin natin ang kanyang sagot. At kung ano man ang iyong pinagdaraanan, ang totoo'y hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. you.